Good day mga ka-workshop, this is Jello at ito ang Jello Workshop. Meron tayong bisita all the way from Las Piñas City. Dumayo si Sir sa shop para ipacheck at ipagawa ang kanyang motor. Dahil naka 3 times na siyang nagpalit ng battery at regulator, pero hindi pa rin nasolusyonan ang problema niya sa charging ng kanyang motor. Kaya yan ang ating bibigyan ng solusyon mga ka-workshop. Pero bago natin umpisahan, kung bago ka sa channel na to, pindutin mo muna ang subscribe button at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video sa aking YouTube channel. So, let's proceed to our video ka-workshop. Ang una natin gagawin ka-workshop, tanggalin natin yung fairings niya, tapos tanggalin rin natin tong side ng crankcase na to para makita natin yung kanyang stator coil. Ayan ang mga ka-workshop, natanggal na natin yung kanyang mga tornilyo, tapos hugutin lang natin tong crankcase na to. Yan. So makikita nyo na yung kanyang stator coil, yan. So yung may talab na kulay itim, yung may balot na kulay itim, yan yung kanyang primary coil mga ka-workshop. So yan ang pagdidikitin natin, tong dalawang to, yung yellow wire tsaka yung ground wire na yon. So ikakat natin siya sa kanyang pagkakahinang ka-workshop. So, hugutin muna natin sa kanyang pagkakasakit. No, itong sakit na to, yung kulay puti na to. So, yan ang kanyang sakit papunta sa kanyang harness. So, tanggalin natin yan ka-workshop. So, ito na ka-workshop yung kanyang stator. Itong side na to, ito yung white wire. Tapos sa kabila niyan, yung yellow wire. Yan. Tapos, ito naman yung ground. Itong side na yan. Yan yung ground. So, yan yellow wire, tsaka itong ground, sila ang pagdidikitin natin ka-workshop. So, ito na ka-workshop, nilagyan na natin ng additional wire yung kanyang yellow wire. Yan. Nakita nyo yung pulang to, dinikit natin siya sa yellow wire para umabot siya sa ground wire. No, ito. Yung coil na pinutol natin na nakakabit sa ground, yan. Ihinang natin yan dyan. Kaya kailangan natin ng additional para umabot siya. So, pagdidikitin lang natin yan ka-workshop. Pagkatapos nyan, okay na siya. Pwede na natin siyang ibalik sa ating motor, no? I-cover na natin, tapos sunod natin yung sa wiring na ang ating i-convert. So, ganun lang siya. Basta kung hindi nyo masyadong matandaan or hindi nyo makita dito yung yellow wire or white wire, so baybayin nyo lang yung nakalagay sa socket, no? Makikita nyo na yung white wire at yellow wire. So, wag kayo magkakamali ka-workshop, wag nyo puputulin yung white wire kasi yun yung kanyang charging system. So, yellow wire ang puputulin nyo. So, pagdidikit ng mga wire ka-workshop, gamitan nyo siya ng soldering iron, no? Kailangan kasi dikit na dikit yan, hindi pwedeng yung nakabuhol lang. So, hindi dadaloy ng mabuti yung kuryente or yung current niya. Kaya kailangan soldering iron ang gamitin nyo. Tapos, kailangan nyo rin syempre ng shrinkable tube. So, pag wire lang kasi ang nilagay nyo dyan, pag nag-init yung wire, natatanggal kasi siya. So, mas maganda yung shrinkable tube o yung parang heat resistant na tubing. So, mas magandang ilagay yon dito para hindi siya masunog or magkaroon ng ground kapag isinara nyo na o ibinalik nyo na sa kanyang motor. So, yan ang tips doon. Ayan mga ka-workshop, na ipagdikit na natin or nahinang na natin yung kanyang yellow wire at yung kanyang ground wire. Ang gawin nyo na lang, ayusin nyo para pag binalik nyo sa loob yung hindi siya matatamaan or walang tatamaan sa kanya kapag umaandar na yung ating motor. So, ibalik na natin to sa ating motor. So, punta na tayo sa kanyang regulator. So, yung regulator niya, mga ka-workshop, kung makikita nyo, hindi na siya yung stock na regulator. Kasi yung stock na regulator nito, yung kulay black. So, pinalitan na rin siya. So, yan, tatanggalin natin yan sa kanyang pagkakakabit. So, hindi na rin siya nasa
tamang lugar ng kanyang position. So, dito na rin natin ikakabit yung ating ipapalit na regulator ng motor. So, pag natanggal natin yan, tanggalin din natin sa pagkakasakit. Yung sakit niya, tanggalin din natin siya ka-workshop. Kasi doon tayo na magwa-wire. Yan, gupitin natin yan. So, sugutin lang natin. So, ayan yung kanyang stock socket ng kanyang motor. Tapos, papalitan natin siya ng full wave na regulator, rectifier. So, ayan ang ating ipapalit mga ka-workshop. Hindi ko na sasabihin yung brand, no? Kasi mahirap mag-plug. Hindi na natin ipa-plug yan. Basta 4 pins with black wire na rectifier regulator ang ating ipapalit. So, ayan yung kanyang wiring. Makikita nyo. 5 wire siya. Ayan, tinanggal natin siya sa stock socket yung ating rectifier regulator. Tapos gagamitin natin yung socket na nakadikit dito sa kanyang stock na socket para mag-fit siya at hindi na natin itap. So, ang itatap na lang natin yung yellow at yung white wire. So, etong kanyang kulay green, ground wire yung green. Tapos yung red wire, sa kanya naman yung papunta sa battery, so positive tsaka ground. Hanapin lang natin yung katapat niya na position sa kanyang stock socket. Hanapin natin yung ka-workshop. Tapos itapat natin yung atin ilalagay na socket na karuktong niya. So pagtatapatin lang natin siya ka-workshop. Para pag sinaksak natin socket, hindi tayo magkamali. Yan. So yung green, sa green wire din ng atin stock na socket ng motor. Siya yung ground, yan. Pagtapat nyo yan, yung red wire sa red wire. Yan. So, positive, papunta sa battery. Tapos yung green wire, ground or negative, papunta rin sa ating harness sa motor. Yan. Sasama na rin natin dyan yung kulay black, ka-workshop. Yung black wire na yan. Isasama na natin at ididikit natin doon sa yellow wire. Hindi yung yellow wire ang isasama natin ha. Yung black wire, lalagay rin natin sa socket para ikabit naman dito sa tapat ng yellow wire. Kasi magkaruktong rin naman yan eh. Tapos susuplayan na lang natin siya ng positive para maging battery operated na yung ating motor. At magkaroon din ng limiter yung ating charging system. So black wire, sama natin, itapat sa yellow wire. Para hindi na siya nakatap. So, ang gagawin na lang natin, magtatap tayo sa yellow, papunta sa positive ng ating motor. So, para mas maayos at malinis yung ating pagkakagawa. So, balik na natin siya ka-workshop. Ayan, nailagay na natin yung kanyang regulator sa kanyang chassis. Sunod naman natin yung atin galing sa stator coil na wire. Yun, yellow at saka white wire. So, yun nga pala, tatanggalin nyo rin siya sa socket, mga ka-workshop. Ilalabas nyo siya para ma-wiring natin. Tapos duduktungan nyo siya ng wire, ka-workshop. Additional wire para umabot siya doon sa atin rectifier regulator na wire. So, ang kakabit natin ay color code. So, white sa wire, white sa white, at yellow sa yellow. So, ayan ka-workshop, na idikit na natin yung galing sa stator na white wire papunta sa regulator na white wire din. Tapos yung yellow wire na galing sa stator, yellow wire papunta rin sa atin regulator. So, color code siya, kaya madali siyang intindihin.
So, sa pag ano niyan, mas maganda rin maka-workshop kung nakahinang siya. Kasi experience ko na kapag hindi siya nakahinang, umiinit yung wire niya ka-workshop kasi nagkakaroon ng lost contact. Kaya mas mabuti talaga kung ihihinang natin tapos lalagyan natin siya ng tape. Pagkatapos natin ma-tape mga ka-workshop, no, isil natin siya mabuti. So, lagyan natin ng tape para mas maganda siya at hindi nakalawlaw yung kanyang wire. So, mas maganda siyang tingnan. Bukod doon, safe siya kasi hindi tatama sa ating chassis. So, okay na yon ka-workshop. Ang sunod naman natin yung black wire. Kanina kasi kinonect natin yung black wire na galing sa ating bagong regulator sa stock ng ating socket papunta sa harness sa yellow wire. So, lalagyan pa natin siya ng connection ka-workshop kasi kailangan niya magkaroon ng supply na positive para gumana yung ating limiter at saka maging battery operated na rin yung ating motor. So, tinanggal natin yung kanyang green na wire dito, no, kasi ito yung nakalagay sa kanyang stock socket papunta sa harness. Dito sa tinanggal natin na tape tong papunta sa harness ng mga wire, hanapin natin yung yellow wire. So ayan yung kanyang yellow wire kasi diyan tayo magduduktong ng positive wire, positive line para masupplyan yung ating yellow wire at yung ating black wire. So ayan, no, nakatape pa rin yung kanyang yellow wire. So tingin ko rito pinutol to. O ayan nga mga ka-workshop. Putol yung kanyang yellow wire. Meron siyang tape kaya tinipan. Kasi ayon sa may-ari noon, pinas-charge niya to, pinutol niya lang yung yellow wire. Ayan o. Kita nyo meron siyang talop. Pinutol niya lang yung yellow wire para mag-pass charge. So, yan ang hindi dapat na ginagawa. So, meron din tamang procedure sa pagpa-pass charge ng ating motor. So, ayan. Ayusin natin yan ka-workshop. Pinas-charge mo. Ayan, pinagdikit natin siya mabuti. Tapos nilagyan natin siya ng additional wire. So, hihinangin din natin siya para hindi siya magkaroon ng lost contact ka-workshop. Hinangin lang natin ng mabuti tapos isil natin siya ng electrical tape. Ayan, hinang na natin siya. Okay na yung kanyang pagkakakabit. So, itong wire na to, yung dinuktong natin ka-workshop sa yellow wire na nakadikit naman sa black wire ng regulator, susuplayan natin siya ng positive wire. So, accessory wire. No? Pwede yan. Yung accessory wire ng ating motor, yun, nagkaka-power lang kapag naka-on yung ating susi. So, doon natin siya kukunan sa ating flasher relay. Kasi yung dalawang wire ng flasher relay, isang kulay black at isang kulay light gray. So, sa kulay black tayo magdidikit ng positive line. So, ayan yung black. So, ayan. Pag naidikit na natin yung ka-workshop, lagyan nyo lang rin siya ng tape. Tapos, isil nyo, ayusin nyo na inyong wiring para hindi magkaroon ng problema. Tapos na ang ating pag-pull wave sa ating motor. So, ganun lang siya kasimple. Sana naintindihan nyo. At wag nyo kasing i-skip ang mga video ka-workshop para mas maintindihan nyo mabuti at hindi kayo magkamali. No? At saka double check lagi yung inyong connection. So, yun lang mga ka-workshop. Tetestingin na natin siya. So, ito yung kanyang battery. So, yung battery niya, sinira na rin ng kanyang dating regulator. Kaya, kailangan niya na rin magpalit ng kanyang battery ka-workshop. Tsaka, nagkaroon na ng acid dito sa kanyang connection. So, papakita na lang natin sa inyo na gumagana yung ating pagka-full wave. So, ayan yung kanyang voltahe, 11.5. So, i-rev natin yung motor.
titingnan natin kung aangat yung kanyang voltage. So, ayan ka-workshop. So, yun lang. Sana nagustuhan nyo yung video ito. At huwag nyo nga palang kalilimutan na mag-subscribe, palike ng mga video, at pahit na rin ng notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video ng ating upload sa ating YouTube channel. Yun lang. Ride safe sa inyo lahat. Isang mapagpalang araw. God bless and bye-bye.